Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong kahilingan ng inyong VP Sara Duterte sa Department of Justice. At ganun din po si Senator De La Rosa merong sama ng loob. So yun po yung nasa thumbnail natin. So bago po tayo magsimula, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po tayo ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers at nanonood ng ating videos. May God bless you all. So uunahin natin mga kababayan ay ito pong mga articles about your VP Sara Duterte, no, tungkol sa kanyang kahilingan sa Department of Justice. Ano po ba yung kanyang kahilingan, mga kababayan? Ito po, sa balita po ng Philstar Global, no? Actually, maraming ano to. Dito na lang tayo kukuha sa Philstar. O, November 28 yan, no? Na article nila. Sara appealing to DOJ. Do not or don't cooperate with ICC. Yun po yung kanyang pakiusap o pag-aapila niya, no? While maintaining that President Marcos' foreign policy decision should be followed, Vice President Sara Duterte, she would urge the Department of Justice not to cooperate in the International Criminal Court investigation of the bloody war on drugs during the administration of her father. O, ayan. Ayan ang sabi niya. So, sinasabi niya na foreign policy pa rin ni Pangulong Marcos ang masusunod. Pero, sana naman, I'm urging, no? Yun na naman tayo, no? Kumbaga, pasaring lang. May pakiusap o apila na wag nang ituloy, wag nang makikioperate ang DOJ. Pero remember, depende pa rin yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga, mamaya malalaman nyo, no, may isa dyan na mambabatas, may sasabihin. So, ito lang ang sinabi niya, quote ha, "But we will continue to reach out to DOJ regarding our position on this matter. And we will lay down the legal basis of our position." O, sige, aantayin natin yan. Yung mga sinasabi niyang mga legal basis, bakit hindi kailangan makikioperate ang DOJ sa ICC for the investigation of war on drugs of former late, no, once and mighty President Rodrigo Roa Duterte. Okay? So now, dito po, babalikan natin to, no? Babalik tanaw tayo sa Philippine News Agency noong July 17 this year. DOJ Solicitor General insists PH sovereignty prevails over ICC. Yun po yung sinasabi nila. This has become too politicized. O, tama naman siya, sabi ni Remulla. No? Nagiging sobrang politika na po. The ICC proceedings should only be for countries which do not have functioning judicial system, unlike the Philippines. Ito yung ineko ni Remulla noong July 17. Soberenya ng Pilipinas ang mag-prevail over ICC, which also, yan din ang tinutukoy ni Senator Amy Marcos. Sovereignty. No? Soberenya ng bansa. Ganon din ang eko ng Pangulo. The jurisdiction is questionable. Diba? O ayan. Malinaw yan. Pero hindi naman masama, sabi lang na pag-aaralan ang pagbabalik sa ICC. Pag-aaralan. Kaya nga, may suhisyon ang inyong VP Sara Duterte Tamilmil na magbibigay sila ng mga legal basis for the DOJ not to cooperate with the ICC. O eto, November 28, balita ng Philippine News Agency. Again, Solicitor General. Solgen, PH, not obliged to cooperate with ICC's planned probe. O, ayan na. VP Sara Tamilmil Duterte, Solicitor General na mismo ang nagsabi. Sinabi po ni Solicitor General Minardo Guevara, ito, non-cooperation with the ICC prosecutor
and rejoining the ICC are two different things. Correct. The government has no legal duty to cooperate with the ICC prosecutor in his investigation of the drug war because the ICC can no longer exercise its jurisdiction after the effectivity of the Philippines withdrawal from the ICC in 2019. Ayan po ang sabi ni Solicitor Minardo Guevara. Wala na silang jurisdiction. Okay? So maliwanag, mga Dutertenatics, wala. Kahit na ano pang gawin ng House Representative, maski na ilang milyong House Resolution, paang ipaabot nila, gawin nila, i-concur nila, i-confirm nila, it will stay as a resolution. Kung naintindihan nyo ang ibig sabihin ng House Resolution, hindi kayo magngangaw-ngaw ng ganyan. Kasi it will always end. No? Ang end point po niyan, it is the President who will decide. Tulad ng sinabi ng inyong VP Sara Duterte Tamilmel, na it is always the President's policy or decision ang siyang masusunod. Ano ang sabi ni Ninong PBBM? The jurisdiction is questionable. Now, if we're going back to ICC as a member state, further study is needed. Pinaraphrase ko na lang. Pag-aaralan. Ang laki ng difference. Hayaan nyo lang yung House of Representatives magngangaw-ngaw. There's nothing they can do. All they can say is just put that on their filing cabinet. Oh, we have a resolution for that, 1393, that we urging the government na makikooperate sa ICC. House Resolution 1477 by Benny Abante. Yung 1393 is the Makabayan Block. Ang tagal na yan. Panahon pa yan ni Duterte, meron na yan. Pero wala. Diba? House Resolution lang eh. Hindi uusad yan. Diba? Wala naman nagpapasok sa Senate. O mamaya meron. Diba? Wala. At ano ang sabi ni Bato? Kung papasok ulit tayo sa ICC, it will come to us. Di ba? Dadaan sa kanila. So resolution lang yan. Stating their opinion, their stance on the matter. Di ba? Yung 1482 ni Lagman, yung stating the jurisdiction. Sinabi na ng Pangulo, the jurisdiction is questionable. So what's your problem then? Bakit panay pa kayong banat sa House of Representatives? Yung latest banat nyo, yung sinabi ni Ka Eric na 1.8 billion pesos travel expense ni Speaker, pinabulaanan na, fake news. Para hindi maging fake news, Ka Eric, a rebel always a rebel? Labas ka ng ebidensya para paniwalaan ka namin. Pero pinaniwalaan ka ng mga minions ninyo. It's an outright fake news. Di ba? Eto pa. Si Clabano, yung sa DOJ ito, no? The Soldiers' position was echoed by Department of Justice spokesperson Miko Clabano following statements allegedly made by Vice President Duterte for the DOJ to take a stand on the resumption of ICC's investigation. Ito po ang sabi ni Clabano. Hindi naman po kailangan mag-request dahil hindi naman po nagbago ang stance ng DOJ. Kasi nagre-request nga po ang inyong VP Sara Tamilmel na huwag maki-cooperate ang DOJ sa ICC. Hindi naman daw na kailangan pang mag-request kasi hindi naman nagbago. Past tense, hindi nagbago ang stance ng DOJ. Kaya siguro sinabi ni Secretary Remulla, pinag-aaralan lang po dahil meron nagsasalita galing Kongreso at trabaho naman po namin na makinig sa co-equal branch of government. Correct. Ayan ang tinatawag nyong democracy. Kinakailangan pakinggan lahat, hindi kinakailangang baliwalain. In spirit of fairness and transparency, di ba lagi nyong sinasabi yan? Kayo dyan sa kabilang kubol, the new opposition. Di ba? Kaya po namin pinag-aaralan dahil meron po nagsabi na siguro tingnan na lang muna natin ulit. Yun lang. So anong problema ninyo? You are assuming it is a final decision?
that there is already a decision? Bakit nakita nyo sa bolang kristal ninyo? Kung meron man maglabas na kayo ng ebidensya. Di ba? Hindi yung puro kayo bigay ng naratiba and these minions of yours, yung mga vloggers and influencers na kampi sa inyo, is spewing a narrative na nagkakaroon ngayon ng hatred toward this government. Kayo ang nagsisimula ng hatred. Kayo ang nagsuso ng divisiveness. Sabi nyo, nation building. Pero yung nation building nyo pala ay iba para lang pala sa inyo. O ano kayo? Selfish, narcissistic group. Yan po yan. Ayan na, maliwanag oh. PH, not obliged to cooperate with ICC's planned probe. For the spirit of transparency and fairness, everybody must be heard. That's the spirit of democracy. Nang show pa oh. Kakaya naman kayo. Tapos kung ano-anong bira nyo sa speaker. Ako, hindi ko naman ini-endorse yung speaker. Pero sa akin, in spirit of fairness. Huwag kayong magpakalat ng fake news. Huwag kayong magpakalat ng hatred. Di ba? Alamin nyo muna kung totoo yung sinasabi, lalong-lalo na yung once a rebel, always a rebel. Di ba? Yung nandyan sa fake news, maker na SMNI News. O, magsaliksik muna kayo. Hindi yung sinabi lang ng host, eto na, wala eh. Uy, breaking news kaagad kayo. O ayun, sinupalpal sila ng ano. Di ba? Sinupalpal sila ng Kongreso. O sa Inquirer, ulitin lang natin yung sinabi ng DOJ. DOJ, no need for BP Duterte's appeal versus ICC probe. O ayan po, malinaw na. Hindi na daw kailangan ng request o apela. Di ba? Ayun ang sabi ni DOJ Assistant Secretary Miko Clabano, hindi naman po na kinakailangan pang mag-apela. Di ba? Dito po sa amin sa DOJ sa ngayon, ito pa rin yung stand namin na wala pa rin jurisdiction yung ICC. Although of course magiging bukas kami if ever meron po tayong makikitang pagbabago sa polisiya. Ayun. So far, may nagbago ba sa polisiya? Wala. Anong sabi ng presidente? The jurisdiction is questionable and we will study further kung papasok ulit sa ICC. Kaya hindi na kinakailangan pang umapila ni BP Sara Tamilmil Duterte. Pinalalaki nyo lang yung issue eh. Di ba? Eto. Inquirer ulit. Sanong sabi ni Senate President Subiri on rejoining ICC. It is President Marcos' decision. Correct. Decision niya yan. Pero anong sabi ni Bato? Dadaan daw sa Senado. So what? Dumaan. Yeah? Demokrasya. Di po ba? Anong sabi ni Subiri? Quote, it is the decision of the President of the Republic being the chief foreign policy maker of our country. He alone makes that decision and everything else is just noise on whether we should join or not. Correct. Ingay lang po yun. Naratiba lang nung kabilang kubol kasi binibira daw, tinatarget ang mga Duterte. Hindi po sa tinatarget ang Duterte. Di po ba? Tama, mali. Kayo lang nagbibigay ng naratiba na yan eh. Yung mga nandun makabayang black, nag-iingay lang. It's just a noise. Ngayon, kung yung noise nila ay pakikinggan, so be it. In the spirit of democracy, fairness, and transparency kasi member sila ng mambabatas. Kaso, itong mga sulsulero, mga chismoso-chismosa, lalo na yung ayaw nila sa speaker, sa house, dahil nga ginatungan. Dahil yun po yung gustong mangyari ng kanilang poon. Ano kayo? Kulto. Yan, kulto. Di po ba? Wala kayong sariling pananaw. Wala kayong sariling prinsipyo, kundi nakikinig lang kayo sa utos ng inyong poon. Kung ano ang sasabihin ng inyong poon, yun na ang totoo. Kasi tingin nyo siya ay Diyos. Sa bagay, meron palang appointed of son of God dyan. Inang blasphemy. Hayop. Yung appointed son of God, wanted sa Amerika. Sinong paniniwalaan nyo? Kayo maniniwala? Di ba? Wanted. Hindi niya maharap yung mga kaso dito. Yan ba ang dapat na maging example? Tatawagin mo sarili mong appointed son of God? Tapos ano ka pa ng aral ng Diyos? That's blasphemy. Di mo maharap yung kaso mo. Wanted, tignan nyo,
Di ba? Napin nyo yan, nasa FBI, wanted list. Kaya nga natanggal yung mga social media account niya, nireport siya. Wanted ka. Kalo ko ba matapang? O appointed son of God, you have a power. O wala. Isa rin. Wagdo. Di po ba? Hirap eh. Supporter tayo ng mga yan kung tama ang ginagawa ninyo. Kaya huwag kayong magalit sa akin kung tawagin kung sasabihin yung anti-Duterte ako. Hindi po. Kinakastigo ko sila kasi mali ang ginagawa nila. Tayo ay nasa per lang tayo. Kung si Pangulong Bongbong Marcos nagkamali yan, babatikusin ko yan. Kung si Speaker, si Ninong Speaker ba tama? Nagkamali yan, babatikusin ko yan. Kung totoo yung 1.8 billion pesos travel expense na ginastos niya, pinamigay niya sa Makabayan Black. Kung totoo man niya mapakita ni Always a Rebel, ano yun? Always a Rebel, ka Eric, babatikusin natin si Martin. Diba? Wala tayong kikilingan dito. Kung gumagawa sila ng tama, ia-uplift natin. Kung gumagawa sila ng mali, kakalampagin natin. At sa paniningin ko po, itong mag-amang ito may gawang mali. Di po ba? Paano nyo pagsabihan yung mga kasamahan nyo na itigil na yan? Mag-move on kayo. Sabi nga nung pastor nyo si appointed son of God, ang daming problema sa bansa, yan pa ang pinagtutuunan. So nakikisaw-saw kayo Ginagatungan ninyo Diba? Kung kayo na sana nagsimula tigil na yan. Mag-move on na tayo. Ibang naman, mga issues. Rebelde, taggutom, edukasyon, trabaho. Ano pa? Diba? Hindi, ginagatungan nyo hinahanapan nyo pa ng mga ibang issues. Di lalong mag-iinit yung kabila. Babawian kayo. Ngayon, nabawian kayo, fake news kayo. Di anong pinagkaiba nyo sa isang network na pinasara nyo daw? Di po ba? Nakakahiya. Eto pa. Anong sabi dyan ni BP Sara Tamilmil Duterte? No cracks in unit team. We just work as President and BP. Ayan. Diba? Wala daw cracks sa unit team. Yan ang sinasabi niya. Diba? Okay. Yan ang sinasabi niya. Pero mamaya, iba na naman ang sasabihin yan. Alam nyo naman. Quote, wala naman. Wala namang cracks. Diba? Yun lang sabi niya. Wala. Ang unit team kasi it was a tandem during the election. Ngayon naman, ang trabaho namin is hindi sa pangangampanya. Ang trabaho namin is Presidente and Vice President. Okay. With regard to our working relationship, wala akong naririnig kay Pangulong Marcos na reklamo niya with regard sa trabaho namin sa DepEd. Tuloy-tuloy lang ang trabaho. Di ba? Kayo, ng mga supporter nito, mga minions nito, mga vlogger nito, naintindihan nyo ba? Di po ba? Tapos binabatikos nyo yung polisiya ng Pangulo, yung pagbibigay ng amnestiya sa mga rebelde? Naintindihan nyo ba yung nilalaman ng mga proclamation numbers from 403 to 406? O hindi? Kasi English. Hindi naman sa pagmamaliit sa inyo. Dapat bago nyo binabatikos ang polisiya ng ginawa ng Pangulo, binasa nyo mauna maigi. Hindi. Nakarinig lang kayo, ganito, naggatungan nyo na. Masama ba magbigay ng ganong amnestiya sa mga rebelde in spirit of peace? Diba? At kapwa mo Pilipino? Pero may nakalagay na clause. Baka hindi nyo naintindihan yon. Sinabi lang, may bibigyan ng amnestiya, papalayain ng mga MPA. May clause. Saan nyo narinig yan? Doon, sa mga pinuno ninyo. Ang naapektuhan dito ay ang inyong BP Sara Tamilmil Duterte. Sa mga ginagawa ninyo, sirang-sira siya. Hindi sirang-sira sa inyo, siguro milyon pa rin kayo. Pero do you know the extent of what you are doing right now? Yung extent ng pagkasira niya? Wala na nga lumalabas na survey. Ayaw na yata ng mga nagsosurvey kasi maka Duterte din yung mga animal na yun di ba? Ano sabi ni BP Sara Tamilmil ninyo? Ayan sa Abante TNT, aside dun sa walang crack sa unit team, trabaho niya, trabaho ni Presidente. They trust each other. Ano lang ibig sabihin yan? Kompidente pa ang Presidente sa kanya. The President never questioned her work, her job. So therefore, the Vice President has the full trust of the President. Now, the question is, does the President has her full trust? 100% ba ang pagtitiwala ng BP sa Presidente? Ito.
VP Sara, nirerespeto desisyon ni PBBM na ikonsidera ang pagbabalik ng Pinas sa ICC. Yan ang sinabi dyan sa Abante TNT. Nirerespeto niya ang desisyon. Antayin natin ang magiging reversal niyan. Pag sakaling pumayag ang presidente, ano sasabihin niya? Tandaan nyo to Mark this day. Balita ng Abante TNT, November 27. Nirerespeto daw ang desisyon ni PBM na ikonsidera pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Ito, quote, "We should respect the position of the President being the chief architect of foreign policy." So yun dapat ang position nating lahat. Yan. Irespeto. Tanggapin. Kung ang decision ay bumalik sa ICC, can you respect that? Ayun ang tanong. Baka magbago na naman ng posisyon. Di po ba? Tama, mali. So kayo po, ako, Duterte supporter ako. Pero masakit mang tanggapin, kailangan batikusin sila. In the spirit of fairness, hindi ako po yung bulag o kulto o diehard, dayokdok supporter ng mga Duterte, hindi po. So, suportahan ko sila hanggat tama ang ginagawa nila. So, suportahan ko ang administrasyong ito hanggat tama ang ginagawa nila. Pero kung may ginawa silang mali, lumalabis sila sa kapangyarihan nila. Di ba sabi ni Coboloy, abuse of power? Kung meron mang ganon, babatikusin natin sila. So far, sa akin pong paningin at pag-aanalisa, wala pa namang sumusobra sa kapangyarihan. Kayo lang ang nagsuso ng ganyan. Sino nang umabuso ng kapangyarihan? Sige, sabihin nyo. Comment nyo dyan. Sino? Meron na ba? May nagreklamo na ba? Di ba yung mga umaabuso sa kapangyarihan tulad ng kapulisan? Kinakasuhan. Iniimbestigahan. Kaya yung iba sa inyo talaga lang, you want to sow division. Ang gusto natin ay nation building. Ang gusto natin ay unity. Pero may mga lahi po ng Judas, Estas Barabas, ang kan ni Pinocchio, makapili, traidor. Ang ayaw mangyari yung gusto natin. Because sabi nila, there's no such thing as a perfect world. Hindi pwedeng mangyari yan sa Pilipinas. Kasi unang-una, geographically, we are divided. So therefore, hindi tayo pwedeng magkaisa, mag-iisa ang ating layunin. Hindi pwede. Hindi pwedeng lahat tayong Pilipino ay masasaya. Even though na hindi tayo lahat ay mayayaman. Hindi na nga tayo mayaman, ayaw pa rin nila tayo ay sumaya at magkaisa. Ayaw nila. Ang magkaisa, binabagkis, yung binibigkas lang. Pero sa actuality, wala. Kasi may mga taong makikitid ang utak. Mga taong inggitero, mga taong crab mentality. Yan po yan. Diba? So, kung ako dyan, sa kabilang kubol, yung mga bagong oposisyon, lead by example. Sabi ng appointed son of God nyo, ulit-ulitin ko, ang daming problema sa bansa, pero nakatuon sa ICC. Kayo yun Bumirang sa inyo yun Kayo ang gumagatong. Kayo ang gumagatong. Kayo ang nagbubuhos ng gasolina sa apoy. Di sana kung ang binuhos nyo ay tubig, di nawala na, you move on to the new matters na kailangan pagtuunan ng pansin. Tingnan nyo ang House of Representatives, ilang bills ang ipinasa nila. Yung ledak ng Pangulo, tinapos nila. Di po ba? Ang daming dapat trabahuhin ng House of Representatives, HOR, pero kayo binibigyan nyo sila ng pagkakataon, mabaling ang atensyon at ipunta sa inyo. KSP ba kayo? Iniisip nyo na kasi yung election Hindi nyo naman alam kung sinong tatakbo dyan Kayo ang may personal interest. Hindi yung mga nasa mambabatas, hindi si BP. Kayo ng mga minions, mga walang iya kayo. Pasensya naman. Nakakabanas lang kasi. Eto po, saglitan natin ito. Si Bato, may sama ng loob sa kapwa senador. Sino po ba yan? Gawa po nito sa Abante TNT. Hontiveros, naghain ng resolusyon para himukin palasyo na makipagtulungan sa ICC. Ito na po yung equivalent ng House Resolution 1393 at House Resolution 1477 sa lower house. Alam nyo naman yan si Hontiveros, kakampi yan ng Makabayan Black Isa rin ito, ngangaw-ngaw, babalikan nyo ba to?
Bakit yung House lang ang tinitira ninyo? Bakit hindi nyo rin tirahin ng Senate? Pinayagan magbigay ng House resolution si Hontiveros urging the government, no, na makipagtulungan sa ICC. Di ba parehong-pareho? House Resolution 1393, Makabayang Black. House Resolution 1477, Representative Benny Abante and the other one Rider Party List. House version urging the government to coordinate or help the ICC on war on drugs probe ng inyong once and mighty President Duterte. Senado, si Risa Hontiveros. Ano gagawin nyo dyan? Kayo dyan sa SMNI. Sige, banggitin na natin sa inyo. Kayo ang nag-aano dyan eh. Di ba? O ano gagawin nyo? Kayo dyan, Harry Roque. Panelo. O ikaw dyan, Robin. At yung mga influencer vloggers. Ito. Bibirahin nyo rin ba si Senate President Mig Zubiri tulad ng ginagawa nyo kay Martin? Para maging fair. So, ibig sabihin, kung hindi nyo magagawa ito kay Senate President Mig Zubiri, yung ginagawa nyo kay Speaker of the House Martin Romualdez, meaning you are politicizing. Kasi bakit sinasabi nyong tatakbo siya? Bakit nagpahayag ba siya? Kayo lang yon. Kayo lang yung nagbigay ng idea dahil sa sinabi ni VP Sara Tamilmil Duterte sa imong ambisyon. Huwag kang maging tambaloslot. Bakit may pinangalanan ba siya? O sino ang duwag? Bakit hindi niya pinangalanan kung sino yung tinutukoy niya? Ngayon, tayo, no? Kasama na ako doon, ni-repair ko sarili, yung word na yon ni Sara Tamilmil Duterte na si Martin. Wala naman siyang pinatungkulan. Pero tayo, nag-isip na si Martin yun. So, doon na nagsimula yun. Di ba? Dahil sa kaduwagan ni Sara Duterte, hindi niya mabanggit kung sino yung gusto niyang patungkulan. Masyadong matalinhaga ang gaga. Inalud natin si Martin. O hanggang ngayon, binibira niyo. Nagpahayag na ba siya na tatakbo siya sa 2028? Di ba? Even Jaime Marcos, hindi niya mabanggit kung sino yung sinasabi niya. Di ba? Kung matatapang kayo, may prinsipyo kayo, ba't di nyo sabihin yung tunay na pangalan? Kung sino may ambisyon. Mga duwag kayo. Di po ba? O ngayon, yung patuloy yung pagbira kay Martin dahil nga sa ICC na yan, sa impeachment. O yan, si Risa Hontiveros, nasaan siya? Sa Senado. Sino nag-allow niyan? Na? Di ba si Senate President? O ayun, ay alud nyo. Tirahin nyo kaya si Mig Zubiri dyan? Di po ba? Yan ha? House Resolution, Senate Resolution, SR 867. Hontiveros, the same. Urging the government to cooperate with the ICC. Di ko nababasahin yung nilalaman yan. Ngayon, sino yung may sama ng loob? Sabi ko kanina, si Bato. Ayan Abante TNT rin. Bato, masama loob sa paghahain ni Hontiveros ng ICC resolution. O bakit naman siya sasama ang loob? Karapatan naman ni Hontiveros yan. Hindi porket colleague kayo, mananahimik na lang siya. That's democracy at its best. Di po ba? Hindi mo pwedeng supilin yung karapatan ng isang tao. Di po ba? Baka dati ginagawa yun. Dahil lang ba sa magkakasama kayo? Hindi, minority siya eh. She's not friends with anybody pagdating sa mga ganyan. Personally, baka friends kayo. Pero pagdating sa trabaho, work is work. Set aside your friendship. Personal, di ba? Sabi ni Bato, masama talaga ang loob ko. I have to tell you frankly. Baka sabihin niya, trabaho lang, walang personalan. Sa akin, that's very personal. Ayan. Kahit sabihin mong trabaho yun, that's very personal to me because I am one of the subjects na imbestigahan. Kaya naman pala. Yan. Personal na kay Bato yun. Walang magagawa si Bato. It was already filed. Resolution lang naman yan, Bato. Opinion niya lang yan, stance niya yan. Pero tulad nga ng sinabi ni Mig Zubiri, no? Yung pagbabalik sa ICC, it's in the President's decision. Anong sabi ng Presidente? The jurisdiction is questionable. Anong sabi ni Solgen at DOJ? Philippine sovereignty takes precedence before ICC. Anong sabi ni Solgen? We are not obliged to cooperate with the ICC. Bato, ano pa ang gusto ninyo? Ano pang assurance ang gusto ninyo?
Lagyan nyo ng barrier ang NAIA o airport. Ipa-red alert nyo yung mga pangalan ng ICC prosecutor sa airport para pagdating dito, hindi sila makapasok. Ayun ba ang gusto nyong assurance o what? My God, personal. No? Let it be. Diba? Antayin nyo na lang. Pero, hindi ko rin masisi si Senator Bato kasi alam nyo, stressful yan eh. Yung mga ganyan. Di ba sabi niya kasama siya doon? Stressful yan. No? Yung mga ganyan, naintindihan kita Senator Bato, naintindihan kita VP Sara Tamilmil Duterte. That is stressful kasi kasama po kayo doon. The only positive note that we can have is that the President will still have the decision. Kahit na ilang milyong resolution, House or Senate ang gawin nila, but the President said no, or he's quiet or she's quiet, there's nothing for them they can do. Safe kayo. Yun lang po yun. Let's trust the wisdom of my ninong President Bongbong Marcos Jr. May isang salita naman siguro si Nong PBBM. Di po ba? Let's wait. Ang sabi ni Sara Duterte, they will lay all legal basis for the DOJ not to cooperate with the ICC. Maglalahad sila. Bibigay sila ebidensya. Yung House resolution and Senate resolution na yan, it will remain on file. Even though napag-usapan pa nila yan. But, the end point is still the President. Nakukuha nyo yung sinasabi ko? Ang huling-huli, ang ending nito ay nasa desisyon ng ating magaling, ng aking ninong, PBBM. Pasensya naman kayo, aariin ko ng ninong. Nakuha nyo? Kung kaya kayo, tigil nyo na yan. You have to move on. Bato, Sara, Pangulong Duterte, all we can do is what? Pray to our God. Wag naman kay appointed son of God. Doon po sa totoong Diyos. Manalangin tayo. No? That is so stressful, but come what may. Because, ulitin ko, at the end, it is still the wisdom. No? The architect of our foreign policy is still my ninong PBBM. Oh, yan, basag na kayo ha. Tama na. Uulitin ko rin, disclaimer. Hindi po ako anti-Duterte. Pumapagit na po ako. Duterte supporter ako nung nandyan ang Pangulo. O ngayon, gumagawa sila kasi ng medyo hindi maganda. O kailangan batikusin. Kailangan kalampagin. Ha? Yung mga salita ko sa kanya, this is just an utter yung bang pagkaasar ko sa kanya. Inasar nyo ako, asarin ko rin kayo. Ganun lang yan. Bawi-bawi din. Pero hindi po tayo magpi-fake news dito. Hindi tulad nung mga kasamahan nila na nagpi-fake news kaagad. Pinaniniwalaan kaagad yung mga sinasabing breaking news. Hindi mo na mag-research maigi. Hindi po mangyayari yun dito kay Simply Talkies. Hindi po yun. Dito po tayo, bali-balita dito. Lahat po ng mga balita, international or local, kinagalugan natin. Pero pag papagawa ng fake news, hindi pa. Di ba? Hindi tayo nagagawa ng filter. Yung filter sa mukha. Di ba? O, kayo po mga kababayan, ano pong yung masasabi dyan, no? Ang endpoint po natin is still PBBM. Wisdom. Kung ano po ang magiging end result dyan sa ICC. No? Okay? Stressful din yan kay Pangulo eh. Dami niyong binibigay na problema, sumasabit pa kayo. So comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.